Ipatawag mo si Regina Montes sa akin. Binibini. Mahirap makipagkita kay Ginang Montes. Maliban ko. Pakawalan mo siya, maliit na kapatid. Ako, Hugo. Ikaw. hindi ako pinadala ng tatay ko para magsanay sa mga base. Kahit papaano, buo pa ang aking katawan, hindi tulad ni Ivan. Siya. Huwag na lang. Huwag na nating pag-usapan. Bakit mo hinahanap si Regina Montes? Ngayon, kontrolado niya ang 50% ng mga shares ng Grupo Soler. Hindi na siya ang madrasta na dating nanunuyo sa atin. Mukhang ang ating madrasta ay hindi kasing simple ng inisip natin. Panahon na para hanapin siya. Kung talagang ginawa niya lahat ito, kung gayon, makita siya ngayon, ay mas magiging mahirap pa. Kaya, simulan natin sa pinakamadali. Buwisit na bantay, lumapit ka rito at buhatin ang mga bagahe ko. Ikaw na ang magbuhat. Ikaw pala, probinsya ng tagapaglingkod. Amang, may problema tayo. Ang iyong nobya ay sumugod sa Grupo Soler. Ipatawag mo si Regina Montes sa akin. Celine Soler, Hugo Soler, paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Hindi ka papatawarin ni nanay. Talian siya. Lintik na bantay, paano mo ako hinawakan? Hinawakan mo talaga ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ingay. Selena, ang ating ginagawa, hindi ba sobra na? Kung mangahas si Regina Montes na unang umatake, mangangahas din akong gumanti. Regina Montes, anong nangyari sa aking kuya, kay Hugo at sa akin? Sana hindi ikaw ang may gawa. Kung hindi, Maaaring sumbatan ka ng mga bata. Ako ang kanilang ama. Paano mo ako kinamumuhian? Ang hanggal na si Hugo Soler ay lumalampas na sa linya. Yang taga-probinsyang halimaw na malas. Anong kabaliwan ang ginagawa niya? At tinalian niya pa si Valeria. Hanggat ako, ang kanyang ama, ay gusto ba niyang baliktaran ng lahat? Mga bantay. Dalhin ang mga gamit pamparusa ng pamilya. Ngayon, ituturo ko sa pasaway na anak na ito. Ricardo. Selena, nakikipaglaro sa kapatid mo, pero huwag sa sobra. So sobra, ang ginawa ni Miss Soler, sobra talaga ang ginawa niya. Makikita mong lumaki siya sa probinsya. Ang bastos niya. Bastos. Kung bastos talaga siya, lalabanan ba ang makapang madrasta? Sabihin mo, saan ang gagaling ang kumpiyansa niya? Munting Ginoo, saan siya pupunta? Pupuntahan ko ang nobya ko. Selena, bakit hindi mo sinabi kay nanay na babalik ka? Maaaring nagpadala si nanay ng sasundo sa'yo. Nanay, at hahanapin mo pa rin siya. Alam mo, kung medyo nagtagal ka pa, mapapahiya na sana ako. Valeria. Bilang nakakabatang kapatid, maging mas mapagparaya. Nagbibiro lang sa'yo ang ate mo. Bakit mo naman sineryoso? Selena, masyado ko nang pinalayaw si Valeria. Ikaw. Ngayong ganito na, magpapanggap ka pa ba? Magpanggap. Selena, ano ang pinagsasabi mo? Ito'y ang madrasta niya. Si Mrs. Montes nagpadala sa amin para bitagin siya. Hindi ito kasalanan namin. Ang boses na ito, pamilyar ba ang tunog, ang peking taois na nanloko kay tatay noon, na sinabing nagdulot ako ng malas sa mga lalaki? Kabilang ba siya sa mga tao? Ikaw ba iyan?
Celine Soler, ang bait talaga ng nanay ko sa'yo, binigyan ka pa niya ng magandang kasunduan sa pamilyang Coses. May tumatahol ng kaunti, at ganyan mo siya tratuhin talaga, gaya ng mga tatlo mong kapatid, kayong lahat ay walang utang na loob. Valeria, huwag kang Saturday. Selena, sinasabi mo bang peke ang dawes na ito? Magaling, ipaliwanag ko yan sa tatay mo. Ang tatay mo, dahil sa paniniwala, sa salita ng pekeng dawes na yon, iniwan ka sa probinsya ng napakaraming taon. Talaga namang naghirap ka. Ipaliwanag ko sa tatay mo, at pilitin siyang humingi ng tawad. Nagpanggap ng mahigit 10 taon hanggang sa tuluyang makuha ang iyong ambisyon. Sa totoo lang, Regina Montes, malaki ang paghanga ko sa iyo, ngunit nagtataka ako. Hindi ako banta sa pagkontrol mo. Sa Solar Group, wala akong banta. Bakit bigla mo in attack? Mas mabuti pang sabihin mo ang totoo. Kung hindi, gamit ang karayom na ito, magiging tulad siya ng kuya ko. Mama, Selena. Mama, ayokong mapilayan. Iligtas mo ako agad. Mama. Selena, tigilan mo yung kalokohan. Bitawan mo na si Valeria. Hindi. Selena, may maling pagkakaintindi. Kumalma ka, at hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag? Regina Montes, tila sa pagitan natin ay may maling pagkakaintindi. Ako, si Selena Soler, ay hindi spoiled na bata. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, huwag mo akong sisihihin kung bibigyan kita ng balos. Valeria. Celine Soler, sa anong karapatan mo ako sinisisi? Anong autoridad mayroon ka? Sa 10 taon na ito, hindi ako kumilos laban sa iyo. Sapat na ang nagawa ko. Kung may dapat kang sisihin. Ikaw at ang iyong inang Sampe, naging balakid ka sa amin. Ang nanay mo ang may titulong Mrs. Soler, at ikaw, ang may titulong nobya ni Adrian Coses, tagapagmana ng pamilyang Coses ng Kapitolya. Buhay ka, isa ka lang balakid, dapat kang mamatay. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi ka namatay, paano kami makakarating dito? Nanay, Ang pagkamatay ng nanay ko, gawa mo iyon. tapos, kung ako nga, naghahanda ako para sa kinabukasan namin, ano ang mali doon? Nanay, Mamatay. Masamang anak, tigil. Anak na suwail, mukhang lumaki ka, na parang halimaw sa probinsya. At pagbalik mo pa lang, inawi mo ang iyong madrasa at kapatid. Kahit pa nagmamakaawa sila sa akin, na huwag kitang parusahan sa akin, kahit ang pagpatay sa'yo, ay kulang pa. Sabihin mo, bakit hindi ka namatay sa probinsya? Itay, anong sinasabi mo? Ang ginawa ni Selena, kasalanan niya yon kung hindi dahil sa babaeng yon, nananakit kay Selena at sa kapatid natin, at umamin sa pagpatay sa ating ina, siya ang pumatay sa ating ina. Paano kaya inatake ni Selena siya? Sinabi mo na, Regina, nanakit sa nanay mo? Itay, hindi kami. Sila iyon. Sila ang gustong pumatay sa nanay ko. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Si Regina ay laging mahinahon. Pinalaki niya ang 4 na parang sarili niyang mga anak. Paano mo nasabi yan tungkol sa kanya? Labis akong bigo sa'yo. Ang plano ko sana, gawin kang security guard. Muna, para mamana ang Soler Group. Ngunit ngayon, nakisali ka sa kalokohan ng anak na iyon na malas at masama, at sinisiraan mo pa ang madrosto mong nagmalasakit ng todo. Nasayang mo ba ang lahat ng taon ng iyong buhay? Itay, palayain mo na ang kapatid mo. Babae, paano mo nagawang guluhin ang nanay ko? Sinaktan mo ako. Papatayin kita. Aray. Itay, Masamang anak. Ako. Siya nga. Kasintahan. Dumating ba ako? Sa tamang oras. Adrian. Kahit hindi mo ako sinalo, okay lang sana. Pero, salamat. Miss Soler, ay may kawili-wiling ugali. Sese, Ginoong Coses. Ayos ka lang ba? Ginoong Vega. Para ngayong araw, masamang panahon ang pagdating ko. Nakakaabala ako habang tinuturuan mo ang anak mo. Hahaha. Hindi.
Maliit na pagtatalong pampamilya lang. Paano naman yon? Nga pala, noong nakaraan nabanggit mo, ang issue sa Porto Dorado. Ang complex ng resort. Tingnan mo, Dahil ipinangako ko ito sa Solar Group. Kung walang pagbabago sa dalawang pamilya. Kung gayon, kahit sino pa man, mananatili itong sayo. ha. Wala na siya ngayon. Ano pa ang tinitingnan mo? Babalaan kita. Huwag mong isipin na dahil sinagip ka ni Adrian, gusto ka niya. Napagkamalan ka lang niya na ako. 3 taon na kaming magkakilala, at ang relasyon namin ay hindi isang bagay na kaya mong pantayan. 3 taon na kayong magkakilala? Ang aming binata ay tagapagmana ng pamilyang Cosses ng Kapitolya, Adrian Cosses. Dumalaw siya ngayong panahon para pag-usapan ng pagkakansela ng kasal. Kanselahin ang kasal. Kaya pala si Adrian Casas ay pumunta para kanselahin ang kasal niya. Mga usapang pampamilya lang. Pasensya na sa gulo. Yung babae, si Selena, lumaki sa probinsya at hindi masyadong maayos tingnan. Sa tingin ko, para sa kasal ng Cosses at Soler, mas mabuti kung si Valeria. Ginoong Vega. Ang layunin ng pagbisita ko sa Porto Dorado, hula ko alam mo na, tama. Una, naghahanap ako ng bihasang doktor para pahabain ang buhay ng tatay ko. Pangalawa, gusto kong kanselahin ang kasunduan sa Solar. Kaya lalo akong pumunta sa Kapitolya, sa Porto Dorado, para makausap mismo si Miss Solar tungkol sa pagkansela ng kasunduan. Mula sa ekspresyon ni Miss Solar, mukhang hindi niya alam ang kasunduang ito. Sa pagitan ng Solar at Casas, di ba? Ang babaeng ito, lumaki sa probinsya. Siyempre di ko sinabi sa kanya, para maiwasan ang mga maling ideya. Pero si Valeria, 3 taon na ang nakalipas, at tinuri pa siya sa pagiging kaibig-ibig. Si Miss Montes, walang duda, paborito ni Ginoong Vega, mukha siyang napakagarbo. Siyempre naman, mahal ako ni Dad. Ang kasuotang ito, mula sa Belladonna Couture. Hanggal. Tinatawag kanyang bastos, at akala mo pinupuri ka. Dad, tingnan mo sila. Ginoong Cosses, ang aking bunso, ay medyo mabagal, totoo lang. Hindi mahalaga. Sa tingin ko ang anak nyo ay napakamusmos at kaibig-ibig. Dad. Sino siya? Oh, ang kaibig-ibig na hanggal na babae mula, ang sabi ng binata. Si Valeria Montes pala yun. Kaya pala ang binata, akala niya'y kasintahan niya mula sa Soler. Gusto agad kanselahin ang kasunduan. Valeria. Hindi ako interesado makipag-away sa iyo para sa lalaki. Pero, kung maglakas loob kang galawin ang mga mahal ko, ipapakita ko sa iyo ang tunay na impyerno. Mas mabuting panindigan mo yan. Selena, Hugo, ang sinabi ni Mama ay puro galit lang. Huwag mo nang pansinin yun. Tungkol sa kasal mo, huwag kang mag-alala, hindi makikialam si Mama. Oh. Talaga? Hindi ko inakala na ganito karami ang natutunan niya. At ngayon alam na niya si Diana Soler. Hindi na tayo pwedeng maghintay, kailangan na natin tong ayusin agad. Hello, Mama? Ano, yung pasaway na si Selena, naglakas loob guluhin si Valeria? Papunta na ako agad. Mga mahal kong anak, sana ma-enjoy ninyo ang dakilang gawa ng pag-aaway ng magkakapatid. Selena, ginawa ni Mama ang kasunduan habang buhay pa siya. Magkaibigan sina Mama at si Mrs. Cosses. Kahit gusto nilang kanselahin, hindi dapat pumayag ang pamilya Cosses. Dagdag pa, kamatayan ni Mama ay konektado kay Regina Montes. Hindi ko mapapatawad ang sinuman. Nananakit kay Mama. Kotse ni Hugo. Si Selena. Pigilan ng kotse. Selena. Mukhang Daniel yun. Pero imposible. Nasa martial arts school dapat si Daniel. Selena, talaga bang may paraan ka na pagalingin ang paa ni Ivan? Pambihira ang kondisyon ni Ivan. Siya, Nalason. alam mo ba? Pambihira ang pagkalason ni Ivan. Kaya, Dipsy, may paraan ka bang maglinis sa lason niya? Pero kulang ang isang pangunahing sumpa. Anong nawawala?
Kung nasa mundong ito, hahanapin ko yan kahit ano. Ang Cardeno Mushroom. May pinapahanap na ako para hanapin yan. Nasakop na ni Regina Montes ang pamilyang Soler. Hindi basta-basta, may paghihiganti ka agad. Sa ngayon, pagalingin muna si Ivan, saka tayo magplano ng paghihiganti. Deep Sea. Paparating na ako kaagad. Tungkol sa kasas. Sa susunod na lang pag-usapan. Siya nga. Syempre. May balita ba sa Master 6 Mysteries? Oo, mayroon. Ngunit, hindi siya agad pumayag. Nagamutin ng iyong ama. Pero, narinig ko, naghahanap siya ng kabuteng Cardino. Kung makuha natin ang kabuteng yon, malamang gamutin ng master ang ama mo. Kung gayon, ibigay mo sa kanya. Sinuri ko ito. Sa buong Golden Port, tanging Gloria Auction House, ang may Cardino Mushroom, at mahal ito. Hindi mahalaga ang presyo. Dapat ang kabuting iyan ay para sa pamilyang Casas. Ang aking kapatid na babae. Hindi tulad ng lumaki sa probinsya, mas parang isang tao na nabuhay sa yaman at kasikatan. Biyayang likas. Selena, maghintay ka. G-Causes, dito po, handa na ang VIP room para sa'yo. Selena. Makukuha ko ang Cardino Mushroom kahit ano pa. Ako mismo ang mag-aalok. Ang panimulang alok ay $100,000. Mayroon lang akong $600,000 sa account na ito, hindi sigurado kung sapat na. Bihira ang Cardeno Mushrooms. Sa bawat paglitaw nito, abot ito ng $2 milyon. Mabuti na lang, taon na akong nagnegosyo sa black market. Pera. Walang problema. Hugo, mag-alok ka ng walang pagpipi. Hindi issue ang pera. Sige. Ang unang item, ang kwintas ng espiritual na ahas. Panimulang presyo ay $60,000. Espiritual na ahas. Kamukha niya. Selena, bagay na bagay ang kwintas na ito, $60,000 lang. Gagawin kong regalo sa'yo. Nag-aalok ako ng $104,000. $104,000, bibili pa ba? Higit sa $100,000. Sige. Hugo, ang Cardeno Mushroom ang susi. Wala akong silbi. Hindi ko na ipagtanggol kayo o ang Soler Group. Hindi ko kayang bumili ng regalo. Pero, Selena, huwag kang mag-alala. Kapag nagamot natin ang binti ni Ivan, kami, mga kapatid mo, ay babawiin ang Soler Group. Ipaghihiganti si nanay, at gagawin kang mamuhay na parang isang marangal na babae. Sa mga taon na ito, marami kang nagtiis sa larangan. Kahit isang $100,000 na kwintas, hindi mo magawang bilhin. Hugo, hindi ako. $104,000, benta, pagbati sa mahal na Ginoo. Nakuha ng batang amo. Ang susunod na item, ang kayamanan ng aming tindahan. Isang mahalaga, bihirang gamot, ang Cardino Mushroom, ang panimulang presyo, $100,000. $200,000. Naiintindihan ko, batang master. Nag-aalok ako ng $200,000. $200,000, ibebenta na. Bakit ang bilis tumaas ng presyo? $300,000. $600,000. Nag-aalok ako ng $600,000. Baliw na ba siya? Sinasadya ba niyang pataasin ang presyo?
May $600,000 lang ako sa card. Selena, ikaw muna ang tumawad. Tatawagan ko si Daniel para humingi ng kaunting pera. Hugo. $1,000,000. Batang Master, si Miss Soler ang tumatawad. Itutuloy ba natin ang pagtawad? Anong Miss Solar? Tumawad. Kahit gaano pa kataas ang presyo, ang bagay na ito ay magiging akin. Batang Master, sinabi mo yan. $1,000,000 at $100,000. $1,000,000 at $100,000, ibebenta na. May nag-aalok pa ba ng mas mataas? Mga tauhan ni Adrian Casas. Bakit niya gusto ang Credeno mo? Maaari kayang... Boss, si Arturo Coses ito. 3 taon na siyang nakahiga. Nakapagpagamot na siya sa maraming kilalang doktor. Lahat sabi di na siya aabot ng 3 buwan. Ang pamilya Coses ay nagpahayag na kung handa kang pahabain ang kanyang buhay, kahit 1 linggo lang. Mag-aalok sila ng $20 milyong na pera at isang makatwirang kondisyon. Mukhang ang Credeno mushroom na ito ay dapat maging akin. $1,100,000 hanggang 2. Lampas na sa $1,000,000. Mukhang kailangan natin ng $2 milyon. Oh, Daniel, sagutin mo ang telepono. Hello, Daniel. $2 milyong. Yung babae sa probinsya, siya ang humingi nito, tama? Sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na. Daniel, kapatid. Bulag siya sa mag-inang iyon. Hindi niya alintana ang buhay ni Ivan. Hindi. Ito ang tanging pagkakataon ni Ivan na makalakad ulit. Mukhang kailangan kong magmakaawa kay Dad. Kaya pala siya naiinggit at inatake si Valeria. HMPH, mukhang ako na ang pupunta para turuan siya ng leksyon. Pakiusap. Nako, malas ka. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Walang kinalaman yan sa akin. Leo Cruz. Ikaw, iyan ang pangalan mo, diba? Miss Soler. Sabihin mo kay Adrian Casas. Gusto ko ang Hongo Credeno. Maaari niyang sabihin ang presyo. Ito. Batang amo. Gusto ni Miss Soler ang Hongo Sardeno. Sabi niya, maaari mong sabihin ang presyo. Sabihin mong lumayas na siya. Oh, sabi niya, lumayas ka. Lumayas? Sana hindi mo pagsisihan ito. Tinanggap ko ang alok ng pamilyang Casas. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Gusto ko ng Hongo Credeno bilang bahagi ng bayad ko. Sana hindi mo pagsisihan. Katawa-tawa. Pagsisihan. Sa diksyonaryo ni Adrian Casas. Walang dalawang salitang yan. Tinanggap ko ang komisyon ng pamilyang Casas. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Gusto ko ng Credeno Mosh bilang bahagi ng bayad ko. Mukhang hindi na sayang ang biyaheng ito. Ang Credeno Mushroom, kailangan nila ito. Mahal na binata, dapat ka pa rin pumunta. Medyo komplikado ang sitwasyon dito. Hindi ba ito simpleng subasta lang? Si Leo Cruz na ito ay talagang hindi na matiis. Siyempre, mahal na binata. Nag-aalok ako ng $2 million. $2,500,000. $2,600,000. $3,100,000. Ay, Miss Soler, nakikiusap akong huwag mo itong gawin. Kailangan ng mahal na binata ang Sardeno Mushroom. Ito'y mahalaga. Ikaw, bilang kanyang fiancé. Normal lang na subasta ito. Leo Cruz, kung may reklamo ka, sabihin mong hanapin ako ng boss. Dahil lang ba sa sinabi mong umalis siya, at itinaas mo ang taya ng $500,000 sa bawat taya? Tama ang amo. Talagang matapang ang mga taga-probinsya. Hinahanap mo ba? Ikaw pala. Aking mahal na fans. Mali na naman ang tingin mo sa akin. Kasalanan ko kung di malinaw sinabi ko. Sabi ko na si Miss Soler nga. Siyempre, si Miss Soler. Saka, ilang Miss Soler ba sa Porto Dorado? Mabilis ka nung paalisin mo yung iba. Tingnan mo. Ngayon, habulin mo na ang asawa mo. Hindi ako interesado maging kasintahan mo. Yung bagay, maglalaban tayo ng patas.
Susubukan mo bang sumabay sa taya ko? At bakit naman hindi? CJ. Ngayon, sa buong silid na ito, kahit sino pa ang tumaya, pamilya kong Casas ang mangunguna. Magdaragdag ako ng $100,100. Ha? Hindi ko akalain na sa buhay na ito, masasaksihan ko ang ganito kagandang tanawin. Gusto talaga ni Adrian ang dark blue mushroom. Malapit na bang mamatay si G. Cosses? Desperado na ba siya? Isusugal na lahat? Paano kung si Miss Soler tumaya ng milyon-milyon? Ano na mangyayari? Mahal na binata, G. Cosses. Talaga bang lahat na ito? Hindi ako nagsasalita ng pabiro. Sinumang tumaya laban sa pamilya Casas at makipagsabayan sa yaman ay lumapit na ngayon. Sinalakay lang ang ari-arian ko sa black market. Kung makikipagsabayan ako sa yaman ng Casas, baka hindi ako manalo. Sinadyang itaas ang presyo at pagturo sa kanya ng leksyon ay sapat na. Adrian Casas. Hindi kita makakalimutan. May kasabihan ang aming pamilya Casas. Hindi natin pwedeng hayaang malungkot ang babae. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na ito. Ang kasintahan ko. Maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Nabigyan ka ng regalo. Alam niya talaga kung paano mang-aki. Babaero. Nakuha niya si Valeria Montes. Pinagkansela ako ng kasal at hindi pa rin sapat. At naglakas loob pa siyang hamunin ako. Kaya, mapaparanas mo ang bunga ng paghamon mo sa akin. CJ. Minamaliit ko siya. Posible kaya. Gusto niya akong patayin? Senyor. Paumanhin sa aking katapangan. Nais kong isuot ito sa iyo mismo. Paumanhin. Hayaan mong isuot ko muli. Hindi na kailangan. Hindi seryoso. Tapos na. Nasaktan ka ba? Hindi nasaktan. Mas mabuti pang hindi ka talagang nasaktan. Salamat. Bagay ito sa iyo. Oh, talaga? Well, tungkol sa araw na ito, ituring natin itong tapos na. CJ, basta't hindi mo na ako ulitin pang hamunin. Para sa Cardeno Mush, makakahanap ako ng paraan para kusang ibigay mo ito. Kung siya nga ang kapareho, masasabing napaka-interesante. Ginoo. Hindi ba't kinakansela niya ang kasal kay Miss Soler? Bakit manliligaw kung walang kasal? Ano ang alam mo? Bilisan mo't bayaran ang bill. Kunin mo ang item. Sige, pupunta na ako. Bumalik ka rito. Ang babae noong gabing iyon sa hotel, naimbestigahan mo ba siya ng maayos? Ang taong iyon ay konektado sa mga boss ng black market. Ang pagpapadala ng mga tao ay walang nabunyag. Gayunpaman, mukhang si Miss Soler ay may koneksyon sa black market. May punto yan. Dahil sa kanyang galing. Paano siya magiging ordinaryo? Selena Soler. Ang ika-4 na anak ng pamilyang Soler. Assassin sa black market. Interesante. Ngayon, dahil sa'yo, mas lalo akong nagiging mausisa. Hugo, Hoy, Selena, nakuha mo ba ang cardinal mushroom sa auction? Sapat na ba ang $2 milyong? I-send ko sa card mo. Huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Nag-order ako ng sasakyan para dalhin ka sa hotel. Hugo. Marco, yung pinapahanap ko sa'yo dati, may balita na? Boss, nahanap na namin. Si Regina Montes na umaatake sa kanyang ina, matagal nang nangyari. Sa limitadong oras, ang tanging nalaman lang namin ang kanyang ina, 10 taon na ang nakalipas, dahil sa depresyon, ay ipinasok sa Concordia Sanatorium, at pagkatapos dalawin ni Regina Montes siya, kumalat ang balita ng kanyang pagpapakamatay.
Para maging mas tiyak, baka kailangan nating hanapin ang doktor na nagamot ang ina noon, at ang mga nurse. Naiintindihan ko. Regina Montes, ganti para sa aking ina at mga kapatid. Kapag nahanap ko na ang ebidensya, aayusin ko na ang lahat sa iyo. Ang pumatay kay Regina Montes. Ako. Masama to. Ito ang pinakabagong gamot na nagpapaluhot. Baka sumuko ako. Kay Bango. Nakakatuwa. Kay Bango. Antidoto. Patawad. May utang ako sa'yo. Siya na. Amoy nito. Siya nga. Ang aking nobya. Nagkita na ba tayo dati? Pasensya na. Nahuli na ako. Aalis na ako. Ang ganda. Ang cute ng aking nobya. Senyorito, seryoso ka ba? Hindi ka ba nila hinapes ng todo kaya naging tanga ka? Na pala. Makipag-ugnayan sa Kapitolya. Gusto kong dalhin ang aking kasintahan. At ang Panginoon ng 6 na misteryo. Sa lumang tahanan ng pamilya. Nobya, hindi ba't kinakansela ang pakikipagkasal? Pupunta ako agad. Hindi ko akalain na ang taong hinintay ko ng 3 taon. Ang tadhana mismo ang maghahatid sa kanya sa akin para direktang pakasalan ako. Ang kahanga-hanga ng aking magiging asawa. Hindi ko inakala na ang lalaki mula kagabi at Adrian Casas, tila ang pamilyang Casas, ay isang lugar na dapat kong puntahan. Kahit hindi para sa Cardeno Mush, kailangan kong suklihan ang pabor mula kagabi. Okay lang, kapag nalutas na ang usaping ito, ipagkakansela ko ang pakikipagkasal at magkakaroon ako ng oras para kay Regina Montes. Napakahusay na babae, kailangan kong magmadali para pakasalan siya. Ipagkansela ang pakikipagkasal. Pag hindi ko pa rin siya makonta, may nangyari kaya sa kanya? Mukhang bago ayusin ang kaso ng pamilyang Casas. Kailangan ko munang bumalik sa pamilyang Soler. Super, sa Camp Villa. Ikaw, ninakaw mo ang $2 milyong at naglakas loob kang bumalik. Ginamit ko ang pera para gamutin ang sakit ng kapatid ko. Malinis ang aking konsensya. Ricardo, hindi ba't $2 milyong lang iyon kahit mga doktor malapit at malayo? Sabi di magagamot ang sakit ni Ivan. Kailangan ni Hugo humanap ng susubok, di ba? Kahit naloko siya, nagpapakita iyon ng malalim na pagmamahal sa kapatid. Tama. Malalim na pagmamahal? Sa tingin ko, basta lang. Ginastos niya ito. Ako, si Ricardo Vega. Paano ko pinalaki ang anak na tulad mo? Oo. Wala akong silbi. Mula nang pumanaw si nanay. Ang babaeng ito ay nagpasok ng anak niya sa pamilya natin. Nagmamalasakit ba siya sa aming magkapatid? Paano si Selena? Noong buhay si nanay, mahal na mahal niya si Selena. Siya ang pinakamukha ni nanay. Sa salita lang ng babaeng ito, pinadala mo ang kapatid ko sa probinsya. Sinasabing malas siya. Si Ivan ay pilay at wala kang pakialam. Mukha ka pa bang ama? Halang. Hindi ako mukhang ama, kung gayon, mula ngayon, hindi ka na Soler. Lumabas ka at tingnan. Kung hindi ka anak ko, anak ni Ricardo Vega, sino ang papansin sa'yo? Ngayon din, lumayas ka dito. Sige. Kung kailangan kong umalis, aalis ako. Hugo. Humingi ka ng tawad kay ama. Humingi ng tawad?
hindi ng paumanhin. Selena, sinaktan mo ako, at lakas ng loob mong bumalik. Selena, kakabalik mo lang, nananampal mo na si Valeria. At hinikayat mo pa si Hugo, magnakaw ng pera sa bahay. Ngayon, ako, ang iyong kapatid, ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Daniel, huwag. Gusto ko lang na mapunta ka sa ospital, at manatili ng ilang araw, para matuto kang kumilos ng maayos. Akala mo kaya mo? Black Tiger Claw. Iyan ang lihim na teknik ni Daniel. Tapos na si Selena. Diana, sana magustuhan mo ang palabas na away magkakapatid. Daniel, siya ang ating kapatid sa dugo. Dahil siya ang ating kapatid, kailangan natin siyang turuan. Selena, umalis ka sa daan. Kaya gumagamit ka ng nakamamatay na puwersa. Huwag mo akong sisihihin kung maging malupit ako. Daniel, Inatake ni Regina ang aking ina at mga kapatid ko. Talaga bang walang alam si Ricardo Vega? Nalito ba talaga siya? O hinayaan niya? O baka nga, siya ang nag-utos? Kung totoo man ito o hindi, malalaman din natin agad. Ye Vega, ang lamesang ito ay golden silkwood, tama? Sa hampas ng anak mo, sino ang makapagsasabi kung nasira ito? Ang husay ng pagmamahala ng mag-ama. Masamang anak. Paano mo nagawa yon? Ye Vega, di ako mananahimik kapag ako'y laiti. Bago ka kumilos, payo ko'y mag-isip kang mabuti. Ang anak mo na nag-aral ng martial arts simula pagkabata. Di na makatayo. Ikaw, ikaw. oh, Ricardo, huwag kang magalit. Si Selena, galing probinsya, di alam patakaran. Hindi niya sinasadyang magalit ka. Sa akin, sadya niya itong ginagawa. Gusto niya lang akong pagalitin. Diyos ko, bakit hindi mo ilayo itong masamang anak mo? Noong una, hindi ko dapat ka pinapalayo. Dapat sana'y sinakal na kita sa pagsilang. Kung di mo ako nasakal, dapat ba nilason mo ako at tin? Tulad ni Ivan, Tama. Paglalason? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ivan, hindi ba siya napinsala ng aksidente sa sasakyan? bagaman hindi ko pa nasusuri si Ivan. Sa mga litrato, ang mukha niya ay nalubog at may basa. Ang dila niya, kulay ube. Malinaw na biktima siya ng matapang na laso at hindi pa nalilinis ang mga bakas nito. Tatay, nilason mo si Ivan? Hahaha. Ako, naglalason. Lalasonin ko ba ang sarili kong anak? Hugo, ang tatay mo, kanina lang, galit na galit kaya't nagsalita ng walang kwenta. Paano mo papansinin ang sinasabi niya sa galit? Ang kondisyon ni Ivan. Sinabi na ng doktor, nang malinaw noon, sanhi ito ng aksidente sa sasakyan, pinsala sa mga kalamnan at buto. Nagpunta ka rin sa ospital, noon, di ba? Nandoon din ang kapatid mong si Daniel. Kung di mo ako paniwalaan, tanungin mo si Daniel. Kung di mo ako paniwalaan, maniwala ka man lang kay Daniel, di ba? Daniel, maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Noong araw ng aksidente ni Ivan, nandoon ka rin. Sabihin mo ang totoo. Bago ang aksidente ni Ivan, kumuha ba siya ng kung ano? Ivan, siya. Ivan, lagi kang abala sa mga usapin sa kumpanya. Ngayon, sa wakas, lumabas ka kasama ako. Gusto ko lang kainin itong vanilla ice cream. Kinain mo yung original flavor. Kailangan mo akong bilhan ng bago, please. Hindi hygienic ang street vending. Pupunta ka ba o hindi? Kung hindi ka pupunta, sasabihin ko kay Dad na huwag kanyang hayaan para makita si Selena. Ay, kung hindi si Ivan, ako na lang. Hayaan mo na. Pupunta ako. Aalis na ako. Si Ivan, si Selena lang ang laman ng puso. Hindi niya ako itinuturing na kapatid. Paano mo naiisip yan, Valeria? Ako. Ivan, Ivan, magsalita ka.
Daniel, hindi niya ako isusumbong, di ba? Kung sasabihin niyang ako, itong masamang si Selena. Gagawa ng masama laban sa akin. Ivan, noon pa man, ano ba talaga ang nangyari? Hugo. Hindi kumain si Ivan noon. Aksidente lang. Kasalanan kong hindi ako agad kumilos. At hindi ko nailigtas si Ivan. Kung may gusto kang sisihin. Ako na lang. Regina. Si Dad. At si Valeria. Ay walang kinalaman dito. Kung kailangang may sisihin, ako na lang. Binaygo ko si Ivan. Array. Daniel, paano mo iyan masasabi? Aksidente lang iyon. Bukod pa, nang magising si Ivan, hindi ba't sinabi niyang aksidente? Yung usapang lason, ay kabaliwan lang. Si Selena ang gumagawa ng gulo. Pera ni Hugo, na-deposit ba sa'yo? $2 milyong lang. Kung gusto mo sana, hindi ka bibigyan ng pamilya? Paulit-ulit na hinimok si Hugo na magnakaw ng pera. At inakusahan si tatay na naglasot. Valeria, sa tingin ko gusto mo lang sirain ang pamilyang ito. Selena, pinabayaan ka ni tatay sa bansa, mahigit 10 taon. Simula pagbalik mo, ayaw mo siyang tawaging tatay, at iyan ay isang bagay, pero binabaligtad mo rin ang tahanan. Ginugulo mo ang tahanang ito. Ano ba talaga ang habol mo? Valeria, huwag kang ganyan magsalita. Bakit mo kinakausap ng ganyan kapatid mo? Bakit mo pinapagalitan si Valeria? Tingnan mo, tama si Valeria. Pinayagan ko ang iyong pagbabalik, hindi para ikaw gumawa ng gulo rito. Kapag kinansela mo ang kasal sa pamilyang Causes, at si Valeria ang papalit sa'yo. Ang tatay na ito, hindi mo kinikilala o pinapansin. Bahay na ito, huwag ka nang umuwi kung ayaw mo. Wala akong anak na traidor. Kanselahin ang kasal? Hindi ko papayagan. Inayos ni Mama ang kasal bago siya mamatay. Bakit kay Valeria ibibigay? Bukod pa, ang Soler Estate ay kay Selena. Marami na silang utang kay Selena. Paano mo pa? Ang kasal ay ayos ng magulang. Hindi personal mong desisyon. Wala kang karapatang tumanggi. Ikaw. Sang-ayon ako. Sang-ayon akong kanselahin ang kasunduan sa pamilyang Casas. Maging matalino ka. Adrian, mula umpisa, hindi kanya gusto. Ako ang gusto niya. 3 taon na ang nakalipas. Noong unang beses niya akong nakita, pinuri niya ako sa pagiging tapat at maganda. Hindi ito mapapantayan, simpleng manggagawa sa bukid. Selena. Huwag kang padalos-dalos. Hugo, ang kasal na ito ay hindi ko kailanman nais. Sakdal ang makansela ito. Ayos lang na makansela ang kasunduan. Pero, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Naipahayag sa publiko na ikaw ang ika-4 na miss ng pamilyang Soler. Ay, nanay, hindi ito pwedeng mangyari. Alam na ng lahat ngayon na, ako ang ika-4 na Miss Soler. Kapag nalaman ng publiko, paano ko pa may haharap ang mukha ko? Gusto ko ang Solar Group. Isa 0% ng mga sapi. Imposible. Ang mga sapi ay orihinal na inilaan ni Lolo. Noong nabubuhay pa siya. Ricardo Vega. Ito ang Solar Group ng ating ina, Diana Solar. Hindi sa iyo. Nakalimutan mo na ba dahil lang sa pagpasok mo sa bilog ng Solar? Nawala ka lang kundi isang politikal na manugang. Habang ako at ang mga kapatid ko, ang mga tunay na tagapagmana ng Solar Group. Isang manugang na politiko. Ang ama ni Miss Soler. Naku, ang kanyang biyenan. Lumabas na isang manugang na politiko. Siya ang sikat na direktor ng Soler Group. Sino ang mag-aakala? Ngunit mukhang hindi naman. Mga anak ng una niyang asawa. Kung sangkot siya sa politika, may katuturan. Kaya pala gusto niyang ipadala ang iyong nobya pabalik sa probinsya. At si Valeria, na hindi niya tunay na anak, tinatrato niya na parang prinsesa. Paano mo nalaman na hindi niya tunay na anak si Valeria? Si Valeria ay anak sa labas. Anong iskandalo sa pamilya? Gaya ng inaasahan sa mayamang pamilya. Kay dumi. Ibig kong sabihin, ang Soler family. Ang Soler family mismo, hindi ganito ang gulo sa pamilya nyo. Ang una niyang asawa, kawawa siya. Mula nang umalis siya, may mga anak na pinalayas. Iba naman ay nagkaroon ng kapansanan. Kaya pala si Miss Soler, noong una natin siyang nakilala, akala niya pinadala tayo ng madraste niya. Takot na takot siya. Takot. Ang kilos niya. Hindi mukhang natatakot. Bukas ng umaga, ihatid ang Cardeno Mush kay Master 6 Mysteries bilang tanda ng aking sinseridad. Ayusin ang pagbalik natin sa Kapitolya agad. Ang sitwasyon ng aking ama, hindi na pwedeng maghintay. Opo, sir. At si Miss Soler, ipapaalam ko ba sa kanya? Ako na ang magsabi sa kanya. Sinabi ni ama na umalis na sila. Hindi mo man lang kinikilala si ama, at gusto mo pa ang mana sa pamilya. Mangarap ka pa.
Huwag mong isipin na magagamit mo si ama sa kasal. Sa panahong iyon, Adrian, tiyak nakakanselahin niya ang kasal para sa akin. At kapag dumating ang panahong iyon, hindi ka makakatanggi. Selena, paano mo nalaman na si ama? Nako, Ricardo Vega ay isang politikong manugang nang umalis si inay. Isa ka palang 3 taong gulang. Kailan mo nalaman? Sa edad na 16. Siya si ang hari ng black market, pinuno ng 6 na misteryo. Maghiwa-hiwalay. Boss, si Ricardo Vega ay politikong manugang lang. Paano niya nagawang ipatapon ka sa probinsya? Gusto mo bang turuan namin siya ng leksyon? Hindi na kailangan iyan. Pagkatapos ng lahat, siya ang lalaki na minahal ni inay habang nabubuhay. Hanggat tinatrato niya ang mga kapatid ko gaya ng dati, okay. Ngunit kung isang araw, maglalakas loob labagin ang habilin ni aaksyon tayo. Pwede kang mag-asawa muli pag namatay ako. Ngunit ang pamilyang Soler ay dapat mapunta sa 4 kong anak. Pilitin ko siyang isuka lahat. Kung husgahan batay sa ebidensya ngayon, ang kapansanan ng kuya, pati ang pagkamatay ni inay, ay maaaring konektado kay Ricardo Vega at sa asawa niya. Bago makuha ang matibay na ebidensya, makakakolekta tayo ng interes. Hugo, oras na para bawiin lahat ng sa atin. Sige, ano man ang gawin mo, palagi akong aalalay sa'yo. Boss, ito ang Crimson Fungus na ipinadala ng pamilya Cosses. Hiniling nila na pumunta ka sa Kapitolya sa 3 araw upang pahabain ang buhay ni Arturo Cosses. Sa katunayan, ito ay pinakamataas na klaseng Crimson Fungus. Sabihin mo kay Adrian Casas, tinatanggap ko. Opo, boss. At saka, may iba pa. Ang kuya mo, si Ivan Soler, inadmit ng pamilya Soler sa Concordia Sanatorium. Ang kwarto, iyon din kung saan ang nanay mo, dating nagpakamatay. Nanay, gising ka na, nanay. Ang kuya ko. Malubha ang kanyang kalagayan. Ito ang record medical niya. Una, padalhan mo ng tao para bantayan ang kapatid ko. Pupunta ako pag handa na ang gamot. At saka, gumawa ng gulo para sa Solar Group. Naiintindihan, si Ricardo Vega at Regina Montes, iyong mag-asawang mapagtanik, hindi ko na sila matiis. Sa 3 araw, sisiguraduhin ko na ang stock ng Solar Group. Bumagsak, paluhurin ko sila at paghingi ng kapatawaran mo. Bakit biglang lumala ang sakit ng kapatid ko? Nang labis na lubha. Concordia Sanatorium. 10 taon na ang nakaraan, ang nanay mo, inadmit sa Concordia Sanatorium dahil sa depresyon. Pagkatapos na bisitahin ni Regina siya, kumalat ang chismis na nagpakamatay siya. Tungkol sa mga detalye, kailangan nating hanapin ang mga doktor at nurse noon. Concordia Sanatorium muli. Parang, kailangan kong pumunta. Sir, sa tingin ko ang pakikipagtulungan sa Soler Group, dapat natin itong kanselahin. Alam niyang si Miss Soler ay ang kanyang nobya, at pinalayas pa rin niya. Hindi ba ito kawalan ng respeto sa ating pamilyang Cosses? Nasaan siya? Paano ko malalaman? Bakit hindi mo siya tawagan? Sir, huwag mong sabihing ikaw, wala man lang numero ng nobya mo. Gusto mo bang Hahanapin ko ang dalaga ngayon din. Ang lalaking manloloko, napakawalang responsibilidad. Trangkaso. Hindi, matatag ang kanyang pulse. Ayos lang siya. Hayaan na. Ang mahalaga ay ihanda ang gamot sa kuya ko. Hindi ko inakala na ang aking kapatid ay napakagaling. Baka kaya niya talagang iligtas ang kuya. Handa na. Selena, ito na ba? Ang pildoras ng siyam na buhay. Naging napakaswerte ko ngayon. Nakakuha ako ng 2 pildoras. Anumang sakit sa mundong ito. Sa pag-inom lang ng isang pildoras, hindi ko sasabihin gumagana ito milag. Ngunit ginagamot nito halos lahat ng sakit. Kamangha-mangha. Nasalba ang kuya ko. Halina't sunduin natin siya. Nandito na tayo. Ito ang Concordia Sanatorium.
Ivan, pumunta ako para iligtas ka. Nanay. Sa pagkakataong ito ay lumaki na at hindi ko hahayaang masundan mo ang yapak ni Anong tinitingin mo? Oras na kumain. Kumain ka na. May 3 kang minuto para matapos. Itatapon ko yan. Itapon mo na yan. Itatapon mo. Akala mo ba talaga, ikaw ang mahal na binata na si Soler? Ngayon, wala ka ng iba pa, maliban sa isang inutil na hindi kayang alagaan ang sarili. Isang isinumpang pilay. Sinasabi ko sa iyo, pabor na dinadalhan kita ng pagkain. At nagkukulit ka pa rin kain. Umalis ka. Isinumpang pilay. Paano mo nagawang itulak ako? Ayaw mong kumain. Kung hindi ka kakain, papakainin kita. Heto. Kain. Hindi ka kakain, ha? Kung ayaw mo kumain, huwag mo ako sisihit. Mamatay ka. Tigil. Ito ay kwarto ng pasyente. Ginagamot ko ang pasyente. Lumabas ang walang pakialam dito. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sino ka? Kung patuloy kang manghihimasok sa gamutan ko, tatawag ako ng security. Gamutan? Tama. Mahina at madulas na pulse. Sintomas ng lamig at pamamasa. Itong nurse ay pati. Nag-inject ng maraming malamig na sangkap. Sa ganitong dosis, mamamatay ang kuya ko. Kung ito ay para gamutin, dapat mainit, masustansyang gamot, di ba? Sige nga, subukan mo muna. Tulong. May pumapatay. May pumapatay. Sino yan? Sino ang nang-ahas? Gumawa ng gulo sa sanatoryo kon Direktor, nagtuturok ako sa pasyente nang biglang pumasok ang dalawang ito at nagumpisa ng gulo. Kayo ba ang direktor ng sanatoryong ito? Ako si Hugo Soler, ang ikatlong anak ng pamilyang Soler. Ang mga nurse ninyo ay sinubukang patayin ng kapatid ko. Akala niyo ba walang magtatanggol sa pamilya? Ang Soler Group. Kaya ikaw pala, Hugo. Kaya dumating na si Hugo. Alam ba ni Ginang Montes at Ginoong Vega? Ang plano ng paggamot na ibinigay namin kay Ivan ay inaprobahan ni G. Vega at ng kanyang asawa. Paano ito magiging pagpatay? G. Soler, hindi nyo kami dapat sinisiraan. Malinaw na nakamamatay ang dosis na ito. Pero hindi kinakabahan ang direktor. Tila kasabwat siya. Kung mahuli ko siya at matanong, marahil, makakakuha ako agad ng ebidensya sa mga krimen ni Ricardo at ng kanyang asawa. Kung si G. Soler ay bumisita muli sa pasyente ng ganito, mapipilitan ng aming sanatoryo na huwag na siyang tanggapin. Ikaw, Selena, Hugo, hindi kailangan dahil sa isang tulad kung walang silbi. Magkaaway kayo ni Regina. Ang kaligtasan mo ay mas mahalaga sa lahat. Ivan, hindi ka walang silbi. Nakabuo na si Selena. Ang gamot para sa mga sugat mo, makakatayo ka na rin agad. Imposible. Ano ang sinasabi mo? Ang sakit niya ay talagang hindi magagamot. Ito ay kamakailang na buong lason. Mabagal ang bisa pero nakamamat. Maliban kung makialam ang master ng 6 na misteryo, imposibleng gamutin. Tama, hindi na magagamot. Kalimutan ng simpleng doktor. Nag-i-improvise lang tulad niya. Kahit ang pinakamahusay na eksperto sa mundo ay di ka mapapagali. Kapansanan isang araw. Kapansanan habang buhay. Imbis na mabalda habang buhay, mas mabuti pang tapusin mo na lang. At muling ipanganak. Tumahimik ka. Kung magsalita ka pa, isumpa ko, hindi ako magiging mabait. Hugo. Hayaan mo na. Tama siya. Talaga akong walang silbi. Mukhang ang buong sanator, mula itaas hanggang ibaba, ay may alam. Huwag na tayong maghintay pa. Kumilos agad, siguraduhing makakuha ng ebidensya. Bumangon ka. Nandito siya. Natuklasan ng tauhan ko na, ang dalaga ay pumunta sa kanyang bayaw. Walang mali. Use $8,000 ang bonus. Matalino ka talaga, batang amo. Sa pagkakataong ito, tiyak madadala mo ang dalaga sa Kapitolya. Ivan, bakit mo ako pinigilan kanina? Gusto ko sanang patayin sa bagbog ang dalawang iyon. Halatang sinadya nila at pagpapaalis sa kanila ay pagpapalusot lang. Sino mang nanakit kay Even at Mama, hindi makakatakas. Kung nanakit ka sa kanila at nailabas ang galit mo, ikukulong ka na sana ni Regina. Nais mo bang umasa sa walang kwentang taong ito para protektahan si Selena sa hinaharap? Gusto mo bang ang pangalawang kapatid? Ang pangalawang kapatid ko, pinapansin lang ang mag-ina nila. Hindi ko maintindihan. 3 kaming anak ni tatay. Paano naman? Hinayaan si Regina. Nasaktan kami. Ang sugat mo sa binti ay talagang pinlano nila? Bakit? Dahil ba sa yaman ng pamilyang Soler? Mukhang si Hugo, hindi naman lubos namang masyado lang niyang pinapahalagahan ang pamilya. Pero para sa ilan, ang pamilya, paano mananaig sa sariling pakinabang? Even, ito ang pildoras pampakalmang ginawa ko. Subukan mo.
Mukhang ang iyong guro ay marami kang natutunan. Ang Pyldores na ito ay malakas ang amoy. Kumusta ang pakiramdam mo? Natutunaw sa bibig ang gamot. At kakaiba talaga. Dali. Makakalakad na ako. Makakalakad na ako. Okay lang kung magtatanong ako. Paalisin ni Hugo si Even. Direktor, narinig ko na, ang ikaapat na Miss Soler, mahirap pakitunguhan. Nang bumalik siya sa pamilya Soler, ginulo niya ang pamilya, nang baliktad. Kung siya, imbestigahan ang kaso ni Ivan, ano ang gagawin natin? Wala siyang makikita. Basta, okay naman ang binata, ang nangyari noon, ay ginawa ng pansamantalang tauhan, na kinuha sa labas. Ano ang kinalaman, ng aming sanitarium? Matalino kayo, Direktor, pero kinatatakutan ko na siya, ay huhukayan ng nakaraan. Ang bilis. Saan pupunta ang dalaga? Saan din siya? Ako. Hindi. Huwag mo akong patayin. Si Mrs. Montes yun. Hindi. Si Regina Montes yun. Siya ang nag-utos na ipapatay. Ang ina at kapatid niya. Hindi namin kasalanan. Oh, talaga? Sumpa ko. Totoo lahat yan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Pwede akong sumuko. Susuko ako. May ebidensya ako ng kanyang mga krimen sa cellphone ko. Kaya pala siya. 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina ay isinugod dito dahil sa malubhang depresyon. Akala ko, tulad ng sabi ng lahat, ang pag-ibig nila'y walang kapantay. Diana, uminom ka ng tubig at magpahinga. Kailangan ka ng iyong mga anak. Ricardo, Hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag kang magpakita habang nandito siya? oh, namimiss kita ng sobra. Bukod pa riyan, nalagay ko na ang gamot sa kanyang baso ng tubig. Pagkatapos, nakita ako ni Regina at sinabi sa akin. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Ako. Hindi ko ginawa yon. Hindi ako naglakas loob. Ang direktor yun. Ito ang pinakabagong gamot. Pinipigilan nito ang paglabas ng dopamine sa tao para hindi sila makaramdam ng anumang saya o pag-asa. Para sa mga mahina ang loob. Sa isang iniksyon lang. Magpapakita ang mga tendensya ng pagpapakamat. Si Ginang Soler, ang pinakamalakas na tao na nakilala ko. Nakayanan niya ang 10 iniksyon bago nagpakita ang mga tendensya ng pagpapakamatay niya. Talagang kahanga-hanga ang kanyang lakas ng loob. Nanay. Hefe. Naipadala na sila sa istasyon. Ang direktor, pagkagising, ay umamin din na si Regina ang may gawa. Tungkol naman sa ama niya. Ikaw. Alam ko. Oo. Ricardo Vega. Regina Montes. Ang pagdurusa ng ina. Ipapatikim ko sa iyo. At hindi ako titigil. Hanggat hindi ka pa... Mahal ko. Ikaw ba iyan? Sino pa ba kundi ako? May iba pa bang sa paligid? Kung gusto mong kanselahin ang kasunduan, hindi mo kailangang pandirian ako. Ano? Tinanggap ko. Kanselahin ang kasunduan. Siya si Adrian Coses, tagapagmana ng pamilyang Coses, mula sa Kapitolya. Dumating siya para makita siya, partikular na pag-usapan, ang pagkansela ng kasunduan. Leo, sumpain ka. Mahal ko, hintayin mo ako. Hayaan mong magpa... Salbahing anak.
Nagtatangka ka pa bang bumalik? Kung hindi ako bumalik, hindi ba kayo mabibigo sa paghihintay? Alam mong naghihintay si tatay at nagtangka ka pa't bumalik. Walang hiya ka. Selena. At Soler ka pa rin. May sinabi lang si tatay ng galit, pero ikaw ang nagbintang sa kanya. Gusto mong sina tatay at nanay ay makulong. Anong lupit ng puso mo? Walang pusong walang utang na loob. Anong lakas ng loob mong maging Soler? Narinig mo ba ako? Ricardo. Ikaw. Halimaw. Hindi na kailangan ng mga akusasyon. Matanda ka na. Hindi magiging maganda ang iyong paglagi sa loob. Magtipid ka ng lakas para sa rehabilitasyon. Walang utang na loob. Anong lakas ng loob mong pausapin si tatay? Selena, ano ang balak? Selena. Ricardo. Regina. Lahat ng iyong ginawa, lubos ko itong may sinumpaan ako. Dugo ang panawagan ng Ano ang gusto mo? Ako ang iyong ama. Ang pagtaas ng kamay mo sa akin ay hindi mapapatawad. Ama. Iniwan mo ako sa probinsya mahigit 10 taon. Nang hindi mo man lang ako inalam, pinatay mo ang aking ina, nilason at pinilay ang panganay kong kapatid. Sinira mo ang pangalawa kong kapatid, at winasak mo ang pangatlo kong kapatid. Ang husay mong ama. Ricardo, sumuko ka. O harapin ang kahihinatnan. Pero ako ang tunay mong ama. Ang dugo ko'y dumadaloy sa'yo. Paano ko magagawang saktan ka? Siya yun. Siya ang nagmanipula sa akin. Oo, ako nga. Gusto mo akong patayin. Halika, patayin mo ako. Akala mo, hindi ako maglalakas loob. Sige, patayin mo ako. Patayin mo ako at hindi mo mahahanap si Diana Soler. Inay, hindi patay ang aking ina. Tama ka. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Pero, Patawarin sila. Impossible. gusto lang kita na pumayag sa 2 kondisyon. Sabihin, Una, si Valeria ay dapat bilang ika-4 na Miss Soler, mag-asawa sa pamilyang Causes. Pangalawa, bigyan siya ng 50% na bahagi sa Soler Group. Pangako mo ito. At ako ng buong responsibilidad at sesuko kung hindi mo makikita si Diana Soler. Mama. Ayoko ng shares. Ayoko rin si Adrian. Ikaw lang ang gusto ko, Mama. Nangangako ka ba? masyadong sakit. Kung may mangyari sa nanay ko, babayaran niya ng buhay niya. Pakawalan mo siya, Selena. Pakawalan mo siya, Selena. Ginawa namin lahat ito. Huwag ibunton kay Valeria. Baguhin ang kondisyon. Sige. Magpakasal sa pamilyang Causes, tulad ni Miss Soler, at itaguyod ang pagtutulungan ng 2 pamilya. Bigyan si Valeria ng 10% ng shares. Susuko ako. At sasabihin ko kung nasaan ang nanay mo. Magpapakasal sa pamilyang Casas. Ang aming binata ay ang tagapagmana ng pamilyang Causes sa Kapitolya, Adrian. Dumating siya para hanapin ka, para pag-usapan ang pagkansela ng kasal. Huwag mong isipin na dahil niligtas ka ni Adrian, gusto ka niya. Akala niya lang ako yun. Nagkita tayo 3 taon na ang nakalipas. Para sa nanay ko, kahit ayaw niyang magpakasal, magpapakasal siya. CJ. At ikaw, Siya ang gumawa ng lahat. Selena, ang iyong nanay at ako, magkasundo ng mabuti. Kailangan mo akong paniwalaan. isang salita pa, pababayaan kitang lumpo. Talagang anak ka ni Diana Soler. Totoo nga, tulad ng ina, tulad ng anak. Noong una, kung si Diana Soler ay hindi naging napakamalamig at mapagutos, hindi ko siya inatake. Pagkatapos siyang pakasalan, pabuntisan ko siya, papapanganakan ko siya paulit-ulit. Pagbubuntis at pagkakaroon ng anak, hindi mo alam na masama ito sa kalusugan? Ngunit bakit siya hindi nagpahinga ng maayos? Tulad ng ibang mayayamang babae. Iginiit niya na kumapit sa Soler Group. Walang dulot na kapangyarihan ito. Ginawa ako inutil na presidente ng Soler Group. Ginawa ako manugang na pampolitika na kinukutya ng lahat.
Kailangan ko siyang patayin. Kung ikaw na lang kaya, matitiis mo ba? Diana Soler. Parang malaking bundok, nasa ibabaw ko. Lagi niya akong pinaalalahanan, na ako lang manugang na pampolitika. Lagi niya akong pinaalalahanan, na ang pangalang Soler ng Soler Group, ay Soler ni Diana Soler, at hindi kay Ricardo Vega. Bakit kailangan ko itong tiisin? Kung hindi siya namatay, hindi ako kailanman aasenso. Ako ay lalaki. Bakit kailangan akong apihin ng isang babae? Bakit? Ngayon, kahit na ikinulong ko lang siya, kung talagang pinatay ko siya, ito may kasalanan niya pa rin. Sumuko, ako. Mabuhay mula ngayon, sa iyong anino, habang buhay pinahiya. Wala yan. Kanina lang. Pinatahimik ko ang dapat mawala. Walang saksi, walang ebidensya. Tingnan natin. Mahahawakan mo ako. Ama. Anong ebidensya? Sino ang patatahimikin? Bakit hindi ako alam? Tungkol dito. Kayo at si Mrs. Montes. Pumatay sa aking ina. Paano nangyari ito? Hindi na ako manugang na papay ng mga Soler. Ako ay tunay na presidente ng Soler Group. Kapangyarihan at impluensya ay akin. Ngayon, ano ang gagawin mo? Selena. Ngayon, si Ama. Tuturuan ka ng respeto. Sa mundong ito, walang anuman na hindi kayang lutasin ng pera at kapangyarihan. Ricardo Vega ay hindi masasaktan kahit kaunti. Sa puntong ito, matigas ka pa rin, nakakahiyang isipin na. Ang mga inaakala mong saksi ay mga kriminal din pala. Isang araw bago mo nalaman, nakulong ko na sila. At ang lahat ng sinabi ay magiging ebidensya sa paglilitis. Umalis ka na. G. Vega, pakiusap, sumama ka sa amin. Paano ito posible? Kailan sila nakapasok? Sinabi ko na sa iyo, ang apelyidong Soler ng Soler Group ay kay Diana Soler. Hindi ako matatalo. Paano naman ako matatalo? Nagpakumbaba ako mahigit 10 taon. Paano naman ako matatalo? Regina, ikaw pala. Hindi ako matatalo. Kuko ng itim na tigre. Ito ang sikretong teknik ng aking pangalawang kuya. Tapos na si Selena Soler. Diana Soler. Sana ma-enjoy mo ang paglalaban ng magkapatid. Diana Soler. Naging mayabang ka buong buhay mo. Akala ko noong ikulong ka, susubukan mong kitilin ang sarili mo. Ngunit sino ang mag-aakala? 6 na taon ang lumipas. At buhay at malakas ka pa rin. Hindi ka magsasalita. Dahil ba ang makita ang iyong mga anak na nag-aawayan, ay nagpapalungkot sa iyo? May 3 kang anak na lalaki na walang silbi, kundi isang mahusay na anak na babae. Bagaman pinalaki mo siya sa probinsya, hindi ko alam kung saan niya natutunan ang lahat ng mga kakayahan, kahit si Daniel ay hindi siya nakayanan. Salamat. Walang anuman. Nararapat sa iyo ang lahat ng ito. Sabihin mo sa akin ang lihim na password ng Soler Group Safe. Nangako akong palakihin ang iyong mga anak at hindi ko sinira ang aking salita. Ngayon na ang oras mo para tuparin ang iyong pangako. Sang-ayon. Ngunit mayroon akong kondisyon. Sino ang mag-aakala na ang pabor na ginawa ko kay Diana Soler para makuha ang Soler Group ay maibabalik sa ganitong paraan? Si Diana Soler ay nasa silong. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Valeria, hindi ka na kayang protektahan ni nanay simula ngayon. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Nanay. Nanay, hindi mo ako pwedeng iwan. Nanay. 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 Nagising na rin si nanay.
Mahal. Marami kang pinagdaanan. Nanay, Nanay. Nanay, tingnan mo mga binti ko. Lumalakas na sila. Nanay, tingnan nyo, nitong mga araw. Nagsanay ako araw-araw at lumakas. Nanay, nagtatrabaho ako 2 taon bilang gwardya. At ngayon, ako ang kapitan ng seguridad. Ikaw ang pinakamatagumpay. Kahapon, pinarusahan siya ulit at kinuha nila ang $200. Mahal na Ginoo, hindi ka ba papasok? Hindi ba sabi mo, dadalhin mo ang dalaga pabalik? Nagsama muli ang mag-ina. Kalma lang. Hindi ako ganoon kapabayaan. Benito, Mahal na Ginoo, malubha ang sakit ng amo. Bumalik ka agad. kunin mo ang dalubhasa ng 6 na hiwaga, at bumalik ka agad sa Kapitalya. Itay, Nagtiis lang ang amo. Para hintayin ka. magiging okay ang tatay ko. Mahal na Ginoo. Si dalubhasa ng 6 na hiwaga darating sa 10 minuto. Mabuti. Tay, anong nangyayari? Nasaan si Binibini 6 na misteryo? Bakit hindi pa siya dumarating? Susunduan ko siya ngayon, pipilitin kung kailangan. Bilisan mo. hindi na kailangan iyan. Seniorita, bakit ka nandito? At si Binibini 6 na misteryo. Mahal. Umurong ka. Anong ginagawa niya? Benito, hayaan mo siyang subukan. Bakit walang reaksyon? Ang Ginoo. Tay, siya. Pansamantala, wala na siya sa panganib. Ang walang hanggang gintong karayom. Maaaring humaba ang buhay niya ng 1 linggo. 1 linggo lang? Batang doktor. Maliligtas mo ba siya sa ganitong kondisyon? Hindi naman may sakit si Ginoong Casas. Dahil lamang sa kanyang katandaan. Mahal. Siguradong may paraan ka. Para pahabain ang buhay ni Tay, di ba? Di ba? Nangako ako kay Regina Montes na magpapakasal sa pamilyang Casas. Akala ko kailangan ko pang gumamit ng daya. Pero sa itsura mo, para iligtas ang tatay mo, hindi ka magdadalawang isip magsakripisyo. Pero may isang kondisyon ako. Sabihin mo lang ang gusto mo kahit anuman niya. Akyatin ang matutulis na bundok o dagat ng hilingin mo lang at ibibigay ko. Kahit pa player siya, kahit pa paano, mabuti siyang anak. Ang makasama siya, hindi ito mahirap. Ang kasal kina Casas at Soler, itutuloy gaya ng plano. May ganoon pa ba? Ano? Wala. Ang swerte naman ng Young Master. 1 bato, 2 ibon. Mahal na mahal ako ng tunay kong sinta. Teka, Gusto mong kanselahin ang kasal. Pero huwag kang magmukhang nandidiri. ano? Ayaw akong pakasalan ng aking sinta. Ngunit gusto ang kasal ni Casas at Soler na magpatuloy. Kaya, gusto mo bang itulak ako sa kanyang hangal na kapatid? CJ, Ito ang pildoras ng siyam na kapag nainom na ito at depende sa kalagayan, humahaba ang buhay ng 1 hanggang 10 taon. Tungkol sa gaano katagal ka eksaktong mabubuhay. Depende sa iyong kalagayan. Ipapalit ko sa 3 taon ng kasal na kasunduan. Pagkatapos ng 3 taon, di na tayo magkakilala. Sa loob ng 3 taon, si Regina Montes ay malaya na at natupad ko ang aking pangako. ikaw ang aking kapartner sa kasal na ayon sa ayos. Kumusta? Ayaw mo? Gusto ko. Naman, gusto ko.
Tatay. Tatay, Adrian. Pakiramdam ko. Mas comfortable ako. Huling pagsiklab ba ito? siya ang mabuting manugang mo. Nailigtas ka niya. Ito ay Selena, di ba? Selena. Ikaw ang manugang na pinili ng iyong ina, at ako. Ako, si Arturo Cauces, sa buhay na ito. Siya lang ang kikilalanin ko. Kung may iba ka pang dadalhin, hindi ko sila tatanggapin. Pwede bang huwag na lang nating pirmahan? Anong problema? 3 taon ba ay masyadong mahaba? O baka naman, may hindi ka ba nagugustuhan? Ang problema, 3 taon ay masyadong kulang pa para sa habang buhay na pagsasama. Hindi mo ba gusto si Valeria? Valeria? Sino? Hindi ba kayo magkababata? O baka naman, gusto mong manatiling dalisay para sa kanya? Ang daya naman, mahal ko. Saan nang gagaling ang mga chismis na ito? Kung hindi mo siya gusto, bakit mo gustong kanselahin ang kasal? Para kay Valeria, Nagkakamali ka ba ng pagkakaintindi sa akin? Noong unang beses, nakita ko si Valeria Montes. Inisip ko na yung babae ay masyadong hangal. Noong ininsulto siya ng mga tao, hindi niya napansin. Sa sandaling iyon, naisip ko, lahat ng babae sa pamilya mong Soler ay ganoon din. Kaya naman. Pero hindi pa kita nakikilala. Noong unang beses kitang nakita, nahulog na agad ako. Hindi mo maisip. Gaano katagal kitang hinanap? tungkol sa hotel noong araw, hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Kaya hindi mo kailangang managot. Sinabi mong babayaran mo ako. Kung gayon, bayaran mo ako habang buhay. Pero sa ngayon, hindi kita gusto. Problema ko yun. Papag-ibigin kita.